Mga kapuso, nagsumiti na po o nagbigay na po ng tinatawag na counter affidavit yung dalawang pulis na naaktuhan sa video ng programang investigador na nagsasyabu. Sa kanilang pahayag, sinabi nila na hindi raw sila gumagamit ng droga at binili lang daw ng programang investigador yung video na aming ipinalabas. Nakatutok si Lia Manyalak, eksklusibo. Sa unang pagkakataon, humarap na sa GMA News si PO1 Antonio Carmona, ang isa sa dalawang pulis na nakuna ng video ng programang investigador na aktong nagsasyabu ng nakauniforme pa. Pero itinanggi ni Carmona na gumagamit siya ng droga, lalo't nagnegatibo ang drug test sa kanya. Kaya muna natin tapusin yung mangyayari doon sa hearing. Pero ang importante ro, negative ako sa drug test na hindi ako gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot na yan. Sir, ito na lang, ano lang sagot mo dun sa sinasabi na nga na nakunan ka ng video? Di ba nakunan, isa ka dun sa nakunan ng Hindi, video? sa hearing ko na lang ako pagka mayroon lumabas na decision ng NAPOLCOM. Pero tinatanggi mo ba na ikaw yung nasa video? O? Doon na lang po natin kasi may proper forum naman Ang isa pang pulis na nakuna ng video na si PO1 Richard Giab naman, nagpositibo sa drug test. Kanina, nagmamadali siyang umiwas sa amin at tumangging humarap sa kamera. Ngayong araw nagsumite ng counter affidavit ang dalawang pulis sa NAPOLCOM. Ayon sa NAPOLCOM, itinanggi ng dalawang pulis na gumagamit sila ng bawal na gamot. Sinabi rin ng isa sa kanila na hindi naman daw siya buang nakunan sa video, kundi simpleng paninigarilyo lang. Nais din nilang malaman kung sino ang kumuha ng video. Meron din silang question dito na baka raw ito ay nabili, ito ba ay kung saan nakuha, no? At may allegation din na inaalam nila kung sino yung kumuha ng video. Bakit daw? Siguro maaaring doon sa kanilang hinaharap na kaso ay para magkaroon siguro sila ng linaw tungkol doon sa kung paano nangyari ito. Para makatulong sa investigasyon, ipapatawag din ng NAPOLCOM ang crew ng investigador na nakakuha ng video. May 3 araw ang NAPOLCOM para tapusin ang pre-charge evaluation na aalam kung may basihan na sampahan sila ng reklamo. Nagsumite na rin ang counter affidavit ang 2 pang Caloocan police na nagpositibo sa random drug test na ginawa kasunod nito. Sila ay sina PO2 Armando Jimenez at PO3 Hermil Lumba. Kapwa nila itinangging gumagamit sila ng droga. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. At narito po ang pahayag ng programang investigador kaugnay sa paratang na binili namin yung kontrobersyal na video ng pagsasyabu ng mga pulis. Naninindigan ng investigador na ang video ni na PO1 Richard Giab at PO1 Antonio Carmona ay sariling kuha ng investigador. Hindi po namin binili ang video. Malinaw din sa surveillance video na aktwal na gumagamit ng shabu at hindi lang sila naninigarilyo. Resulta po yung nakunang video na yan ng ginawang surveillance o pagmamanman ng investigador na nagsimula pa po noong Nobyembre 2010. Sa pinalabas ng investigador noong mga nakaraang Sabado, sadyang tinakpan at pinutol namin ang mga eksena ng aktwal na paghitit ng shabu ni Giab at Carmona. Ito ay alinsunod na rin sa patakaran ng MTRCB na may pick na nagbabawal sa pagpapakita ng tinatawag na depiction of drug use. Katunayan, napanood ang kabuuang surveillance video na yan ng NAPOLCOM at yan ay nagresulta sa pagsasagawa nila ng surpresang pag-inspeksyon. Handa ang investigador na magbigay ng karagdagang impormasyon kung kinakailangan sa formal na investigasyon at sa paglilitis hinggil sa kasong ng mga nabanggit na pulis. Mula sa kampo ng pulisya sa Bulacan, nasa Quezon City Hall of Justice na si Raymond Dominguez para siya sumailalim sa inquest proceedings. Nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz. Bandang 7:20 nga ngayong gabi na nga dumating dito sa Quezon City Hall of Justice ang carnapping at murder suspect na si Raymond Dominguez para isailalim sa inquest proceedings. Todo gwardyado siya ng napakaraming pulis mula sa Quezon City Police District at CIDG. Bagamat maaliwala sa mukha, halatang di mapakali, nakita sa patuloy na paggalaw ng kanyang mga hita. Nakaposa si Dominguez nang siya'y dalhin dito. Sa inquest proceedings, malalaman ng partikular na kasong isasampa laban sa suspect na si Dominguez base sa rekomendasyon
rekomendasyon ng piskal. Hindi agad nakapagsimula ang inquest proceedings dahil hinintay pa ang pagdating ni Assistant City Prosecutor Sullivan Usman na nauna na umuwi kanina. Ayon kay QCPD Chief Benhardy Mantele, kasong kidnapping with homicide at carnapping ang isinampa ng pulisya, pero depende pa raw ito sa magiging rekomendasyon ng piskal. Kasama niya ang abogadong si Raymond Palad na hiningan daw ng tulong ni Dominguez. Kine-question ni Palad ang inquest proceedings kung saan isinasailalim ngayon si Dominguez. Hindi, we find it parang highly irregular. Para sabihin mo na under inquest ka. Hindi tama eh. Hindi tama. Well, yung inquest kasi immediately after the commission of the crime. So let's say may rape, nahuli mo 24 hours, hinabol mo, kasuha mo agad inquest. Ang nangyari dito, kung re-reviewin mo, napakarami ng interview, second week pa lang ng January. So how would you say na inquest to? Eh hindi naman immediately after the commission of the crime. How do you call it? Ayon pa kay Attorney Palad, hindi na siya under protective custody ng pulisya dahil tinuturing na nga siyang arestado at isa ng suspect. At as soon as maaprubahan, Mel, ang rekomendasyon ng piskal ng Chief Inquest ay maaari na siyang sampahan ng kaso at magsisimula na rin ang pagdinig sa korte. Mel, patuloy tayo mag-antabay dito sa Quezon City Hall of Justice para sa pinakasariwang balita kaugnay nga sa isinasagawang inquest proceedings kay Dominguez. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Isa pong radio broadcaster sa Palawan ang patay matapos siyang barilin sa ulo. Nagsusukat ng sapatos si Dr. Jerry Ortega sa isang ukay-ukay sa lungsod ng Puerto Princesa. Nambiga siyang barilin kaninang umaga. Dead on the spot si Ortega. Agad namang nadakip ng mga polis ang suspect na kinilalang si Marlon Dicamata de Chavez alias Marvin Alcaraz. Nakuha sa kanya ang isang kalibre 45 baril pati na mga bala. Tinutugis na ng mga otoridad ang isa pa umanong suspect na kasama. Inaalam pa natin kung sino ano ang dahilan at binar niya si Doc Jerry. Wala pa hong motibo nakikita? Wala pa. Hindi po na natin pinapakausap sa ngayon dahil pinag-iingatan natin mabuti ang taong ito. Chika Minute! Ngayong gabi na ang pilot episode ng pinakabagong telefantasya ng GMA, ang Machete, starring Alger Abrenica. Kamustahin natin si Alger live mula sa set ng Machete sa Scout Borromeo sa Quezon City. Hi, Alger! Hi, Pia. Magandang gabi po sa inyo, sa lahat na nanonood. Magandang gabi po. Giniginaw naman ako sa wala mong suot ngayong gabi. How do you feel ngayong ilang oras na lang ay ipapalabas ng Machete? Katunayan po, Ate Pia, sobrang excited na po ako. Hindi lang po ako, kundi lahat ng mga cast ng Machete and staff and members po. Dahil sobrang pinaghirapan po talaga namin. On my part, everyday po ako nag-gym, nagsuswimming pa po ako. Talagang lahat ng kinakailangan gawin para mapaganda yung Machete. Ginawa po namin, pati fight scenes po namin, maghapon po namin ginagawa yan ilang araw. At sa direction po ni Don Michael Perez at Direk Gina Alahar, lahat po ng pinakamagagandang shot talagang ginagawa po namin para masatisfy po lahat ng manonood. Alam mo, Alger, dahil sa hubog ng katawan mo ngayon, kahit na si Mike Enriquez ay sinusunod na ang Machete diet mo. Nako. Maghanda ka pag pinakita niya ang kanyang Machete body sa'yo. Nakakatuwa naman po marinig yan, Ate Pia. Pero Alger, alam mo naman na ilang versions na ng Machete ang nagawa in the past. Ano ang kaibahan ng pinagbibidahan mo ngayon sa mga naunang Machete? Kumbaga po, Pia, sa Machete na mapapanood po nila ngayon, nag-evolve na si Machete. Kung noon po ay mahaba po ang buhok ni Machete, ngayon short hair na po na medyo semi-calvo. At ngayon, sensual na siya, at the same time, mas magko-concentrate po tayo sa love story ni Machete at Aguinaya. Speaking of love story, alam naming napapaligiran ka ng nagagandahang mga babae dyan sa Machete. Nandyan si Bella Padilla, si Raisa Senon, si Gwen Zamora. Sino ba talaga sa kanila ang pinakamalapit na sa puso mo? Actually po, Ate Pia, lahat po sila malalapit sa puso ko. Lahat po sila malalapit. Kailangan isa lang. Talaga? Ang pinakamalapit po sa puso ko dito si Ate Nieva, yung EP po na. Yung alin? Si Ate Nieva, EP po namin. Yung inyong executive producer? Opo. At si ma-share ko rin po si Raisa Senon, nagda-diet na rin.
Medyo Oo nga talagang pinaghahandaan po talaga namin lahat ng aming makakaya para mapaganda itong Machete. Well, we can't wait to watch it, Alger. Maraming salamat sa oras mo ngayong gabi and we wish you good luck. Maraming salamat din po Ate Pia at sa 24 oras sa magandang oportunidad na makapag-plug ngayon. Abangan niyo po ang Machete after Dwarfina. Maraming salamat po. God bless. Thanks, Alger. Mag-t-shirt ka na, ha? Yeah po. Mga sipunin ka pa eh. At yan po ang Chika Minute ngayong araw. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike ha, yung Machete body mo. Salamat, Pia. Machete body? Tama na ako kayo. Maminga ka na. At dyan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.